Maglalakbay tayo sa isa sa pinakamagandang probinsya sa Northern Luzon, ang La Union, na matatagpuan sa Region 1 o Ilocos Region sa hilagang bahagi ng Luzon. Susubukan natin tuklasin ang natatagong paraiso ng Imuke Island sa Balawan kung saan nag-aantay ang malinaw na tubig at natural rock pools. Magre-relax din tayo sa baybayin ng Darigayos Beach, isa sa mga pinakamagandang dalampasigan sa lalawigan. Tutungo tayo sa makasaysayang Baluarte Watchtower sa Luna, isang tahimik na saksi sa mayamang kasaysayan ng La Union. Someone else to try, but not me, not me. They say slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no. Sinamahan pa ng sikat na bahay na bato o Bato de Luna na mayaman sa obra, sining at mga bagay na gawa sa bato. I'm out of control tonight. Dadaanan at bibisitahin natin ang Baxter View Deck sa San Fernando kung saan matatanaw ang napakagandang tanawin ng lungsod, kabundukan at karagatan. Dadaanan din natin ang man-made forest, isa sa mga paboritong hintuan ng mga biyahero, motorcycle riders, lalo-lalo na ng mga turista na gustong magpa-picture o mag-photoshoot. Pero hindi lang mga lugar ang tampok sa biyaheng ito. Isa sa mga pinakamasarap balikan ay ang mga taong ating makikilala sa daan. Sa aming paglibot sa La Union, nakatagpo kami ng mga lokal na hindi nag-aatubiling, tumulong, magbahagi ng kwento at magbigay ng mainit ng ngiti. Habang kasama nyo kami sa biyaheng ito, ibabahagi rin namin ang mga mahahalagang impormasyon na makakatulong sa inyong sariling paglalakbay. Paano makarating sa bawat lugar at ano-ano ang mga dapat tandaan upang maging mas ligtas, mas komportable at mas sulit ang inyong pagbisita. Kami pala ang Vin and Ben Adventures. Tara, umpisahan na natin ang video. Let's go! Muna ang sarap maglayag. Tara na. Kapit lang sa aking baywang tayo'y aalis. Dala ang saya basta kasama ka. Habang may buhay, piliin mong maging masaya. Alright, good morning, Philippines! Good morning! Time check, it's already, let's see the time, guys. 5:34. Yan o, 5:34 na ng umaga. So, ngayon, bababa kami dahil sa mga rides namin, nitong mga nagdaan, hindi man lang kami nakakapunta sa beach. Unlike last year na lagi kami nasa dagat. So ngayon, pupunta kami sa, siyempre, dagat. Makakasama natin si Boss Ronald, kaibigan at ka-workmate ni Vin. Yan, kasama rin ni Ronald ang kanyang family. Nandun sila sa sasakyan nila. So magsasasakyan sila, kami naman magmumotor. Alright, let's go! Good morning mga papi, mga lodi, mga par. For today's travel, explorein naman natin doon sa may parte ng Bacnotan at Balawan. Kung galing tayo ng Baguio, tatagusin natin ang Bawang, San Fernando at ang sikat na San Juan. Kaya tara, samahan niyo uli kami sa aming munting motovlog. Maaga pa pero medyo mataas na yung araw. Pero hindi pa sumisikat. Ayan, nandito na tayo sa may Lamtang. Yan. So, yan yung papunta ng Trinidad, di ba? Oh, yan. Saan pala tayo pupunta na pinaka-first? Punta tayo magbe-breakfast muna tayo siyempre. Dito tayo sa Baxter View Deck Food House. Yan nga pala, gumawa ako ng itinerary. Then, dadaan na tayo ng Imuke Island. Tsaka, Tapos yung man-made forest, magkalapit lang yun. maganda Dadaanan yun, lang natin yun. Then, silipin na rin natin yung bahay na bato. Dahil mga 2 p.m. pa yung check-in time natin sa Villa del Casquel. Nag-advance booking nga pala kami guys using yung Agoda apps.
Yung Baluarte nga mukhang maganda dun kasi very, Ay, oo, siya oo. Kasama yun. Hindi ko lang nailista. Or baka the day after na. Siguro kinabukasan, maaga tayo pumunta ron. Parang, gusto ko rin mag-seafood din. Ay, oo, merong masarap na seafoods dun sa Galator. Ayun, kakain tayo dun bukas. I would have gone to war for you. I would have bent the earth into Stop muna kami para sa Yosi Break. Mag-stop over muna kami dito guys. Very stretching muna kami. Medyo gutom na rin kami kasi hindi pa kami mga nag-almusal. Nakita niyo naman, ang ganda talaga ng tanawin doon. No? At syempre meron dito mga nagbebenta ng mga fruits. Ayan, marami rin talagang humihinto dito. Ito na yung iconic na paliko. So, ibig sabihin, malapit na tayo sa bawang. Uy, ito ba yung maliko? Hindi, paliko. Kakanan pala tayo dito kung saan papasok yung bypass road ng San Fernando. Ito pala yung Ortega Highway. Dediretsuhin lang natin ito. Then, somewhere pakaliwa is yung Baxil View Deck Food House. Welcome to Baxil! Yan, view deck to. So, mataas to. Magandang view dito. So, kumanan tayo. May waiver dito sa sinuotan natin. First time kong pumunta dito kaya hindi ko talaga matandaan kung saan tayo pumapasok. O, tandaan mo yung mga dinadaanan natin. Mamaya maligaw na naman tayo yung parang sa Bulinaw. Eh, sobrang naliligaw na kami. Pero ganito naman ito naman yung nasa Google Maps. Dito tayo dinala. Dapat parang iba naman na. Off-road naman na ito. Oo, kakatakot. Baka mamaya may mga harang sa atin dito. Diyos ko, maging alaala na lang talaga tayo. Utas na nanakot ka pa. Parang tayo na nga taong dumadaan dito. Ganito ba to? Eh, ano mo na kaya? Uy! Wait lang. Huwag mag-ano itong GPS natin. Sabi mo kay Ronald. Ikaw na lang dito, Dito kayo? So guys, dito kami kakain. Baxil View Deck Food House and po. Alright guys, so nag-stop over muna kami dito sa Baxil View Deck Food House. At dito matatagpuan yan sa San Fernando, La Union. Or alas 8 na ng umaga. Meron kaming dinaanan na medyo matarik. Pero okay lang. Para siyang papunta lang ng Baguio. No? So, check natin. Maganda dito. Karamihan yata na pumupunta dito mga bikers. So, ang daming bike. Diba? Tapos, ito na yung place. So, tara guys, pasukin natin. Okay. So, ito yung pinaka-entrance nila. And, ganun. Tapos, meron rin siya dito sa taas. Let's check. Alright, mga dogs. So, ganito siya guys. Wow! Alright. Ganda ng view. Guys, baba tayo. Check natin kung ano yung pwede natin orderin sa baba. Meron silang rice meal. Ano ba yan? Sinabawan, barkadahan, a la carte, and drinks. Try natin yung kanilang lechong kawali for only 200. Ma'am, isang lechon kawali, isang pinapaitan, dalawang rice, isang caramel mackerel. 590. So guys, tumutunog na. Yun, no?
Self-service to guys. Ito ang Bacsilview Deck Food House na matatagpuan sa kahabaan ng F. Ortega Highway sa Bacsil, San Fernando City, La Union. Sa loob lamang ng 15 hanggang 20 minutes na biyahe mula sa San Fernando Plaza, mararanasan mo na ang isa sa mga pinakamagandang overlooking views sa lungsod. Habang paakyat, dadaanan mo ang mga magagandang paikot-ikot at kurbadang kalsada na napapalibutan ng luntiang kabundukan at sariwang hangin na parang isang mini road trip papunta sa isang tagong paraiso. Pagdating sa tutok, sasalubong sa iyo ang napakagandang tanawin ng San Fernando City, ang malawak na karagatan ng Lingayen Gulf, at habang ini-enjoy ang preskong hangin at relaxing na ambience, maaari ka rin kumain at magpahinga sa Bacsilview Deck Food House kasama ang buong pamilya, kaibigan o mahal sa buhay. Isang lugar kung saan hindi lang masarap ang pagkain, kundi may napakagandang tanawin. So guys, tapos na tayo kumain. Sobrang nabusog ako. Sarap ng pinapaitan nila, ano? Oh, pati yung lechon kawali, yung lutong. So ngayon, palabas na tayo dito sa Bacsil. Yan, papunta na tayo ng Imuki? Imuki, Imuki. Okay. So, dadaan pa ba tayo dun sa may ano? Dun sa may parang expressway na ano? Oo, dadaan tayo doon. Paglabas natin doon, San Juan na. Then, Alright. malapit na tayo. Okay, let's go! Okay guys, ito na yung parang expressway na walang bayad. Woohoo! It's free! So, kung ang motor nyo is less than 400cc, try nyo dumaan dito para nyo na rin na-experience yung expressway. Ano pangalan ng expressway na to? LC Tex. La Union Tex. Yes, hindi ko alam kung ano. Hindi, San Juan, ano to, bypass road daw. Mainit na nga ang panahon at eto, kailangan namin magpalamig. So, nag-stop over muna kami para uminom ng soft drinks. Alright, I love Kirino! Oh, Baknotan to, alam ko eh. Kasi di taga rito yung kamag-anak ko sa Baknotan. Di ba taga dito ka rin? Oo naman, pero doon ako sa Rosario, hindi dito sa part ng Baknotan. OMG, ano ba yan? Alakata, daan-daan lang. Nag-overtake tayo, bigla siyang kumaliwa. Ganun talaga, diba? Tapos wala pa yatang tingin-tingin. Pero ang ganda ng ayan. Yan pala ang paggawaan ng semento. Kaya guys, pag bumili kayo ng semento, mapapansin nyo yung supot, may nakasulat, Baknotan Cement. Yan, dito lang ginagawa yan, mga papi. Alright, so nandito na tayo sa Imuki! So we're here at Barangay Paraol, ba? Ang tawag dyan, Balawan, La Union. Imuki Dapayan, guys. Ewan ko kung anong meron dito. Grabe to, sobrang init dito. Talagang init. Guys, hindi mo na kami natuloy dito sa Imuki kasi marami daw tao at saka mainit. Gagawin namin, bukas kami pupunta. Unahin na lang namin puntahan ngayon yung man-made forest at saka yung isang watchtower. Bahay Saka na ba bahay ito na muna ba ito? before Watchtower? Okay. My mind keeps drifting into memories. Something long gone keeps on coming back to me.
Diba lahat sila mga nakadress. Ito, ang man-made forest, ay isang mahabang bahagi na kalsada na napapalibutan ng matataas at magkakahanay na puno. Tinatawag itong man-made o gawa ng tao dahil ang mga punong ito ay sadyang itinanim bilang bahagi ng isang programa sa reforestation. Sa paglipas ng maraming taon, lumaki ang mga puno at nabuo ang isang natural na lagusan na nagbibigay ng malamig at kaaya-ayang tanawin sa mga dumaraan. Matatagpuan ito sa Luna, La Union, isang bayan na kilala rin sa mga makasaysayang lugar at magandang tanawin. Maraming turista ang humihinto dito upang kumuha ng litrato dahil sa kakaibang anyo ng mga puno na tila bumubuo ng isang berdeng arko sa ibabaw ng kalsada. Guys, nandito na tayo sa Bahay na Bato o Bato de Luna. Yun. Kasi dati bahay na bato ito eh. So, darating na natin kung magkano ba ang entrance fee dito at kung ano mga dapat nating bayaran at ano yung mga makikita natin dito. Let's go! Ma'am, galing na po kayo sa Baluarte Watchtower. Hindi pa po. Environmental fee po, 20 per head. Oh, Bali sige. 40, ma'am. 40. Okay. Baba ka muna. So, environmental guys is 20 pesos each. So, dalawa kami sa 40 pesos. Guys, kung environmental po nyo. Sige po. Okay. Puntahan natin yung bayaran. Tingnan natin kung magkano yung budget dito. Yung parking ba, tsaka yung ano doon, may bayad ba doon? Isahan na po yun. Isa entrance fee at tsaka yung parking. Lahat na po yun, ma'am. Lahat na pala. Included po sa entrance. So, magkano po yun? Bale, 50 Hi, per guys. head po. 50 pesos per head po, ma'am. Siyempre, pag ticket ko nga ro. Hi guys, sila yung sa ticket booth. And anong name nyo? Jomari po. Jomari, Jomari. Jomar and Jomari. Jay, oh, mga single ba kayo? Yes po. O single daw sila. Bibigay tayo ng Paano na rin po? Thank you, sir. nandyan na. Picture na lang po kami, ma'am. Picture tayo dito. Coming back to me, my heart is on what used to be. Time moves on and then one day each and Pasta kami sa Bahay de Luna. Bato de Luna, sorry. Si Bato. Bahay na bato kasi ito dati. So, baka dito nagtatago siya. Ayaw pala. Buli pa. Nasa iba yung ticket? Hindi, nasa iyo. Baka dito pa napayad. Yan si sir. So, tatatakan kayo dito, guys. Tapos, actually, yung bayad nyo ng parking, yun na rin yung bayad nyo sa entrance dito sa bahay na. Bahay na bato, actually ito dati eh. Pero ngayon, Bato de Luna na siya. Ang makikita nyo dito, ayan, yung mga gamit na gawa sa bato. Tulad nito, meron kami nito sa bahay. Ayan, may ashtray. Ayan. And lahat, halos lahat, gawa sa bato. So, ito yung kanilang museum. Yes! So, look at that! Look at this, guys! Grabe! Diba? Talagang bato-bato ang labanan. Nasaan na si Bato? Alright. And, wow! May parang colorful. Ang colorful, guys. Ang colorful nila naka-yellow. Wow, nice. So, yan ang ganda. And, so different kinds of arts. So, ito yung, ayan. Baka siya yung may-ari nito. Let's go sa labas.
Ito yung makikita ninyo. May turtles. Uy, sarangheyo. Very Korean, pero hindi ko talaga alam kung ano nakasulat doon. Kasi nakakaalam, di pakitranslate ko naman. So bukod sa mga bagay na yari sa mga bato o mga maliliit na batong dagat at korales na nagmula nga sa baybayin ng Luna, sa loob naman ito ay makikitang iba't ibang likha ng sining tulad ng mga iskulturang bato, masiselang ukit sa kahoy tulad ng mga ito, mga artistikong dekorasyon na nagpapakita talaga ng husay at pagkamalikhain ng mga lokal na alagad ng sining. So ang bawat obra ay sumasailalim sa mayamang kultura, kasaysayan at likas na yaman ng La Union. Dito lang yan sa Luna. Hanapin natin si Kuya Alvin. Where is he? So guys, ito yung mga kasama namin. Hindi na pa nila kami hinihintay. Tagal na. Nanghingi sila ng sticker, nagpa-picture, tinawag pa yung mga ibang nandun. Kasabi ko, mukhang di mapa-start yung drone ah. So, meron na rin pala sila dito mga stalls. And ito yung kainan. Food hub souvenir. Alright, so now let's see. Daming tourists. So, different kinds of turtles. Yan. Kaso medyo I think this one is 1,050 isa. Pang collections. Ito ang bahay na bato o Bato de Luna na matatagpuan sa bayan ng Luna, La Union. Nagsimula ang istrukturang ito noong taong 2000 bilang isang pribadong rest house na pagmamay-ari ni na Dr. Edison Noble at Dr. Purita Noble. Kalaunan sa tulong ng lokal na pamahalaan, binuksan ito sa publiko noong 2015 bilang isang tanyag na atraksyong pangturista. Kilala ang Luna bilang Pebble Capital of the North dahil sa kakaibang baybayin nito. Sa halip na buhangin ang mga dalampasigan, dito ay natatakpan ng makinis at makukulay na batong hinubog at pinakinis ng kalikasan sa paglipas ng panahon. Ang buong lugar ay nagsisilbing isang open-air art gallery. Makikita rito ang iba't ibang obra na inukit mula sa bato, kabilang ang mga anyo ng hayop, gaya ng pawikan, mga mukha ng nagpapakita ng iba't ibang emosyon at mga tradisyonal na kagamitang ginagamit ng mga Ilocano sa pagsasaka at pangingisda. Sa kabuuan, ang bahay na bato o Bato de Luna ay hindi lamang isang pasyalan kundi isang lugar na pinagsama-sama ang sining, kultura, kasaysayan at kagandahan ng kalikasan. Ito ay patunay na ang mga simpleng bato ay maaaring maging isang kahangahangang obra na nagbibigay inspirasyon sa maraming tao. My mind keeps drifting into memories. Something long gone keeps on coming back to me. My heart is hung up on what used to be. Yan. Pre, kailangan mo ng ashtray. Ang bigat naman niya. Init! Napaka-init, guys! Ang init dito. Pwede daw tayong humingi ng water sa kanila. Pahingi po ng water. Ayun. Shoutout natin sila, Sir. Ay, kay si Sir Ruel at saka yung mga kasama niya, guys. Shoutout po natin ang mga Bato de Luna. Kami po yung mga parking. Parking boys ng po. Bato de Luna dito sa Luna, La Union. Yun. Yun, oh.
guys. Alam ko dati private talaga siya. Ako nung ginagawa ito. Oh. Kasi ako yung personal driver nila noon. Ah, personal driver nung ano. Tapos dati di ba maliit lang po siya? Medyo hindi pa siya ganito kalaki. Tapos ngayon ang laki na niya. Tapos may diretso pa yun, tapos dagat na eh. Yun yung napansin ko. Ay, oo, dito. End of the road na to. Dagat na. Dagat na. Sir, salamat. Sige, sir. Ito ba sila? Ay, sir. Bye-bye, sir! Kasi ito ba? Parang nakita ko sila kumaliwa. Coming back to me, my heart is On the way naman kami ngayon sa aming tutuluyan dito sa Villa del Casquel. ancient history. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind back, baby? You and me. What a shame. I think of all the years gone by, all the yesterdays for you and I. So, hi guys. So, nandito na kami. Ito sa tutuluyan namin. So, try namin tanongin kung pwede mag-park doon. Dito. So guys, dito tayo tutuloy. Titignan natin ngayon. Kakausapin natin. Hello po. Check-in po kayo, sir. Opo, kami yung nag-book doon. Ay, So guys, pupunta kami saan tayo pupunta? Sa Ordonez sa Baya Agoda, dapat meron siyang naka-indicate na not functional yung swimming pool kaso walang nakalagay. So sumugod agad kami. Kasi ikino-confirm pa kanina, 'di ba, yung booking natin dito. Tapos, pagdating namin dito, so sira nga yung pool. Tapos, ang inaano namin, syempre i-refund. So, hindi namin, yun nga, wala nang cancel bot on yung ano, sa Agoda kasi lumagpas na, 'di ba? Yeah. Sayang ano. On the way na nga tayo sa Ordonez. So ito yung dadaanan natin. 4 minutes lang itong layo nito doon sa dapat natutuluyan namin pero hindi nga kami natuloy dahil nga wala silang pool o sira. So ito naman yung nirecommend sa amin at itinawag na daw dito. Siyempre may mga kasama kaming mga bata at gusto talaga nila may pool yung tutuluyan namin. ancient history. Give me just a little bit of time back, baby. So guys, nandito kami sa may Ordonez Farm and Resort. So let's check kung anong meron sila dito. Ayan. Ang Ordonez Farm. Alright, mas malaki nga siya doon. Pero ito yung pool nila. Okay. So that's guys. 2,000, yung may hot and cold. Oo. Oo. Yung 1.5, wala. Pang dalawa lang yon. Yung 1.5, good for two, pero wala siyang hot and cold. Yung itsura ng room nila. So may mga, dalawa yung pool. Yan, yung pambata, tsaka ito, pang ano. Meron siyang ganito. Saan? Kaya nga eh. Ano sa atin? 14. 613. Ito yung sa atin. So, let's see guys kung ano yung ano nun. So, ganito siya. Okay. Aray! So, ganyan yung room niya. Meron siyang ano, may aircon. Meron siyang ganyan. Wala na siyang TV kasi hindi naman namin kailangan talaga ng TV. Basta may wifi. And let's see ang CR nila. So, meron silang shower.
for only magkano to? 1.5. 1.5. So, check natin kung makukuha natin o marirefund natin yung na ano doon sa Caskel ba? So, grabe. Ayun. Ko dun. So, guys, tignan, check naman natin yung pang 4,000 ma? 3,500. Ay, 3,500. Additional, oo, kasi ano sila. So, ganito yun. Oh, okay naman siya. So, ito na yun. So, meron siyang ano, electric kettle. May TV, meron siyang ano. Yun. Tapos may lagayan doon. Okay, ganda. And then how about the CR? Let's see. So, may ano siya, ganyan yung CR niya. Oh, malaki yung CR niya, guys. Yeah. Pang family talaga siya. Ganda, maganda. Hallelujah. Yun. Ano ba malamig? Malamig naman ako, kakabukas lang. Guys, malamig! So, mag-enjoy muna tayo na mag-swimming dito. Relax, relax. At bukas ng umaga, ituloy nating pumunta sa Imukay Island. Agahan talaga natin para tayo ang mauuna doon. 'Di ba? So, hindi pa nga kami kumakain ng lunch at ito na ang pinaka-lunch namin. At merienda na rin. Siya pala ang owner nito, Ordonio Farm Resort. Maybe just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind back, baby? You and me, what a shame. I think of all the years gone by, all the yesterdays for you and So, dito pala tayo kakain ng dinner ngayon. Dito pa rin sa Ordonio Farm Resort. Para makapagpahinga na tayo after natin kumain ng dinner. Alright, good morning! At ito na ang aming second day dito. At ngayon nga ay papunta tayo sa Imukay Island. Itutuloy na natin yan. At talaga namang sobrang aga namin nagising para mauna talaga kami doon na pumunta at hindi pa masyado marami ang tao. Hindi muna kami magmumotor ngayon. Kasi dito muna kami, makikisakay muna kami kanila. For today's video, makikita-car muna kami. Bukas ng ano sa amin. Alam mo kay ate. Thank you po. Babalik po kami. Balik po kami. Makapasal lang po. Ang ganda na ano. Sabi ko sa teacher, babalik pa po kami. May sarili kaming farm, guys. Dito kami lumaki. Farm. May sabungan Guys, pa kami. dito kami lumaki sa farm. Dito kami nag-aaral. Diyan ako dati nag-OJT yung sabungan. Ito pala ang simbahan ng Namakpakan na makikita dito sa Barangay Victoria, Luna, La Union. Itinatag ito noong 1690. Tanyag ito sa arkitekturang earthquake baroque. So, may registration fee na ayan, visitors guide. Ganda. No bringing of pets, Yeah. no smoking, vaping, no fishing, no camping. Okay. I think regular nila is 50 pesos. Pagka PWD, senior, tapos students, 30 pesos. Tapos 9 years old and below, free. Sobrang aga nga namin dito, guys, at medyo may mga tao na nga napapasok at kailangan nating mag-register dito. Isusulat lang natin ang ating mga names and then yun, pipirmahan lang natin para alam nila kung sino yung mga pumapasok dito. Welcome to Imukay Island. So, ganyan siya, guys.
Walang alon. Pre, Oo. walang alon, ano? Malinaw nga siya. Woo! At saka napakakalma ng tubig. Wala siyang wala siyang alon. Kaya pala. Ganyan, guys. Parang swimming pool. Ganun pala siya. Maganda pala dito. Kasi andun yung tubig. Kasi wala siyang alon. Walang alon. Kaya pala very At paano ka papunta doon sa gitna? Hindi, pwede ka mag-try ng gano'n. Hindi, mukhang mababaw. Ang ganda eh. Oo, pwedeng ano. Oh, ganun yata yung sabi ni Kuya Paul. Pwede nyo i-rent yung mga yan, guys. Balsa ba ang tawag dito? Ang ganda. Ito po madam, nakasakay po sa may balsa. Balsa? Full package na po yan madam, crystal kayak. Okay. Sa 1,550 po siya sa 6 na katao. 2 Alright. hours consume naman po yung balsa na gagamit. Okay, and then? If ever na wala naman po yung crystal kayak madam, wala sa Sea Urchin Farm, snorkeling and lagoon diving na nakasakay po sa may balsa. 2 hours consume din po siya na sa 1,250 sa 6 na katao. Paano kung wala yung Sea Urchin Farm? Pag wala naman po yung Sea Urchin Farm, Saka wala yung yung kayak? kayak ma'am, halos magkatabi lang po kasi yung snorkeling and sea farm. Ah, okay. Eh, paano kung yung balsa lang? Pag balsa madam, mayroon naman po yung for 1 hour namin dito lang po sa mismong loob. Flat corals and lagoon diving lang po kasi mapupunta niyo madam. Magkano? 250 yung isang oras sa 6 na katao din po siya. Oh, di ba yun lang naman yung... Hindi ma'am, Ay, 6 na katao na po Anim din na po yun. yung madam. Pero dito lang kasi sa loob yung walang activities na mapupunta niyo. Okay. Pero yun mababaw lang talaga yan. Opo madam, hanggang baywang lang po yan kasi pa-high tide pa po siya konti ma'am. Kasi mamayang hapon mga bandang 12, hugutin na po yan. As in low tide na po siya mamayang hapon. Kaya mas maganda pag umaga po dito kasi mas diba? high tide po siya. Then mas clear po yung tubig. Si Sir Reynald, siya yung in charge dito. Ayan. At, Pa rin magtutour guide sa inyo madam. mag-tour guide Tignan ko pala lang siya. kung maghihintay na sila yung pang-package kasi yung ruta po yung iba madam. Yung mga Okay. ruta pa ng guide. Sige. Dahil lang Eksakto. natin na magpagilid po yung isang balsa ma'am para matanong natin kung magbabiyahe na or hindi. Okay. Ayun. Tapos dapat daw talaga maaga pag pumunta dito. Punta na din yung mga madam pala sa tour guide. As Kayo in- pa lang po yung nauna kaya hindi pa masyadong... Na-disturb. Oh, doon na madam sa number 2. Di naman dito na Magbabalsa kami, guys. Yun, yung sasakyan. First time ko po sasakay ng ganito, guys. Hindi ko alam kung ito ba yung tumataog o tumitihaya. Magsusuot pa ba kami ng vest? Kahit hindi na madam, kasi hindi naman po... Malalim? required. Opo. Kasi dito lang naman po kayo sa may lagoon. Pero talagang hanggang baywang lang talaga yan. Opo, madam. Mamaya yan madam. Yung mga iba dyan, basta nakaka-cottage na yung iba, lakad na yung ginagawa ko. Ah, baliktad pala yung sinabi ni Kuya Paul. Pero mas maganda. O di ko lang naintindihan. Maganda pag sa taas ka na nag-video habang nagtatravel. Sige, ito na ako mag-video sa taas. Ayan guys, dito tayo sasakay sa taas. Yawn. So, napakaganda. Yung baywang lang yan madam, wala po siyang part na malalim dyan, sa may lagoon lang yung malalim. Doon madam, sa loob lang. Nakita nga, no? Guys, tingnan nyo naman kung gaano kami kaswerte ngayon kung sino yung nagbabantay doon. Siya na rin yung tour guide namin. Siya na rin yung imbalsamador. Ay, hindi pala. Balsamador. Mga coral. Dito kami sa taas.
madam. Pero Ayun, guys. mamayang hapon, madam. Medyo mas malakas yung horsepower nun. Dalawa yung hinihila. Ayan, tignan nyo. Hanggang 1 horsepower. 1 times opo, madam, hapon. 2 horsepower dito. Naka-crew ratio rin kasi siya. Kami. Ay, yung iba, 1 pag horsepower. nagka-cottage, madam, maghapon, nagtataka sila ba't wala ng tubig. Mamaya, madam. Kasi umusin na rin ulit mga Ganda. Marami naglalakad. Oh. Opo, sir. Pag linalakad lang yung sinasabi namin pag dito lang yung pupuntahan, pwede rin lakarin. Pero maganda rin, at least may... Sa inyo kasi pag nag-vlog ka, mas maganda yung linalakad ako papatok kasi dyan, may daanan. Ah, okay. So pupuntahin mo kami doon? Yung, Doon dyan, banda? mamaya doon sa may arko lang, madam. Kasi sila, madam, sa naglalakad, kahit saan sila pumunta, Ah, okay. mga naglalakad. Sa atin kasi may mga ruta po ng balsa kung saan lang pumunta mo. Ah, okay. So ngayon, papunta na tayo, pabalik na tayo? Then, madam, sa may flat coral. Ah, sa flat corals. Ay, okay. Shucks guys, ang ganda nga. Oo. Pero mukhang malalim pa rin eh. Ay, doon pala banda. Sir, pag lumakad dyan, Yan. kahit kung na dyan yung iba kasi naglalakad. Ito yung lagoon diving niya, madam, na napapanood sa video. Wala, ang dilim na. Ayan guys, malalim. Nasa 10 to 13 feet yung lalim, pwedeng tumalon po dito. 13 feet. Ah, gano'n. Ito yung nakikita natin sa video. Dito sila tumatalon. Ito guys. Yung nakikita nyo yan. Ito yung tinatalunan nila mismo sa... Ay, ito yun. Opo, madam. Lumalagpas sa 3 katao po niya, madam. Ay, mataas. Parang mababaw lang pag tinipig na yun, pero malalim. Uy! Hindi talagang ganun. Malalim. Magaling-galing ka, no? Diyan ka. Dito sila tumatalon or dito sa kabila sa... Meron ba mga nasusugat dyan? Wala naman po sir, yung mga naglalakad lang sir kasi yung corals is matutulis. Doon, punta tayo dyan sa may flat coral sir para pwede kayong bumaba then mag-picture po. kulay yung blue siya? Hindi, ano yun? Yung ibang shorts. Pero mas maganda dati ito madam nung hindi. Every night in my dreams. Yan talagang Kimsong eh. Docking station. Kung malalim pa rin dito. Lagpas na rin yan sir. Dibdib or lagpas tao po ito sir. Malalim. Parang mababala pag tinitignan. Pag tinitignan nyo, madilim na rin Pag ng bumaba konti. dyan, lagpas po Sabihin. dito. Malalim na rin yan. Ligo tayo? Oo, pwede naman. Kahit hanggang ikaw. So, mag-dive dyan sa ano. Kaano ka ng diving. Ayan guys, magdadak na kami. Ito ang parking area nitong Balsam. Ito nga palang sinakyan namin. Yung tawag na Balsa. Kung ikaw may-ari nito, ang tawag dito, Balsa mo. Kung ako naman ang may-ari, Balsa ko, siyempre. Lalim mo. Lalim, dilim guys, dilim. So lulusot tayo doon. Hindi. Park tayo dyan. Parking. So parking area po ito. Sorry. Oh. Nakakatakot yata kung malalim eh. Ay, malalim ba dyan? Mabaw lang dito pero pag malinis na rin kayo mamaya madam. Yung dala po dyan sa may lagot yung pinagsahan ko natin yung karayang dito. Ah, okay. Ay! Ay, lumano siya. Nakatali lang. Welcome to my vlog. Makay kami ng imbalsa. Ay, balsa. Mamaya ito, lubog ko mamaya. Yung isda. Habang ano? Katumbal sa okay, nakahitin pa lang. Ayan. Guys, So, habang nag-afternoon, ano yun? Habang nagpapanghali, umababa yung water. Yung pagkinapan mo ng marada, no? Na yung hapon tayo pa na. gusto may upuan, guys. Tayo po.
halo po. Tubig alat. Tubig alat, tsaka tubig tabang. Pero ito, tubig alat siya. Kasi na tubig alat na to. One. Pero ano siya, very calm siya dahil dito sa parang itong island na tong Imuki. Nahaharangan niya yung waves, di ba? Waves ng dagat. So pagdating doon, very calm na siya. So, magpapalipad ng drone si Vin para i-check niya kung ano yung itsura nung Ang Imuki Island ay isa sa mga natatagong hiyas ng Hilagang Luzon na matatagpuan sa Barangay Parawir, Bayan ng Balawan, La Union. Bagamat tinatawag itong island, hindi ito isang karaniwang isla na may malawak na dalampasigan. Sa halip, ito ay binubuo ng mga coral rock formations, malinaw na lagoon at mga bakawan na nagbibigay dito ng kakaibang kagandahan. Kilala ang lugar sa malakristal na tubig nito na perpekto para sa paglangoy, pagkuha ng litrato at pagre-relax sa kalikasan. Ayon sa mga lokal na kwento, ang pangalang Imuki ay nagmula sa isang uri ng sea slug o babaw na matatagpuan sa mga patay na korales na tinatawag na paringgit sa salitang Ilocano. Ang terminong ito ay kalaunang naiuugnay sa salitang uki. Dagdag pa rito, sinasabi ang pangunahing lagoon ng lugar ay may hugis na kahawig na bahagi ng katawan ng babae, dahilan upang lalong maiugnay ang pangalang Imuki sa isla. Maraming turista ang nagsasabing parang nasa Palawan sila kapag bumibisita sa Imuki Island. Bagamat mas maliit ang Imuki Island, nag-aalok ito ng katulad na ganda sa mas madaling puntahan at mas abot kayang paraan. Sa kabuuan, ang Imuki Island ay isang natatanging destinasyon na nagpapakita ng likas na kagandahan ng La Union dahil sa malapalawan nitong tanawin, malinaw na tubig at kakaibang kasaysayan ng pangalan nito. Silence that makes you sing, the kind of love that gives you wings. Let the city keep its busy pace. We've got time and open space. With every ride I fall again. This love, this life, this road we're in. Let's run away to the quiet waves where the ocean heals and the sunlight stays. To secret coves and hills that kiss the blue. On this bike, it's just me and you. From city smoke to nature's grace, we find our peace in a slow place. Just you and me, no need to say. We found our sweet escape today. Sa Imuki Island! Woo! Walang jack! Jack. Through every curve, through every climb, we Jack write Amo. a story line by line. No need for much, Jack Amo na just pala ni open Jack. skies and the love that lights your eyes. Kita ka dito. Run Yan, away yan, where our yan. hearts can Kita tayo lahat breathe, dito. to windswept shores and So, forests. ayan. Guys, With Nakita every naman kayo ang sa aming boys, diver. wala tubig. Ito ang aming diver. Nag-iisang diver. Lahat kami, videographer tsaka photographer. Isa lang ang diver, isa lang model namin. Ayan siya. Ang nag-iisang Shokoy na. Hintayin nyo, mamaya. Kasi naghahanap kami yung 200 meters yung lalim. Masyadong mababaw pa to eh. 200 meters para sakto yung relo niya na 200 meters yung kaya. Subok So, susundin namin yung instruction ng relo. Sabi 200 meters. Susubukan niya yung ganung kalalim, guys. Kailangan masubukan yung Galpman eh. Galpman yan. So guys, nahulog yung cellphone niya. Tanggalin mo yung case para hindi mababara ng tubig. Maalat pa naman yan. Po dun sa Galator. Nagsusoy, ito si Kuya. Ang taga-Sagwan. Ito pala yung karelyebo niya. Magsi-second shift na. Si Kuya Ronald. At ito naman si Reynald, di ba? Yes, madam. At tingnan mo, Reynald and Ronald. What a coincidence. Pare, nakita nyo naman kung paano niya denive yung cellphone na nahulog. Diba, guys?
Nahulog kasi yung cellphone ko kanina. So, buti may kasama kaming diver. Ayan, siya po ang kumuha ng cellphone. Sinisid niya. Ang lalim, 200 meters. Tapos nainip po siya. Galpan yung gamit ko, Galpan. So ito, papakita ko sa inyo yung cellphone na nalaglag. Ayan po, guys. Gumagana pa naman. Gumagana pa naman siya. Pero di ko lang alam kung baka pag pumasok na sa loob lahat ng tubig, mamaya hindi na gumana. So mga guys, nag-stop over kami dito sa Imuki Island. Itong maliit na island, dito kami mag-stop over. Walang sumasabi sa unggoy dyan. Ayan. Kuha tayo ng Oh my God! So, yan yung ano, ang linaw ng water, guys. Oh, ang linaw. Pasalamat ako sa diver namin na sinisid yung phone ko. Dating Chokoy, ngayon diver na. Diver na. Level up na siya. Level up. At isa sa ano ni Rinaldo. Yung si Rinaldo. Thank you so much, Rinaldo. Ito na ang kapatid mo ngayon. Second ship. Second ship. Second ship. Ibang pose. Oh, sige, sakay na. Dito na lang ko, puna lang ko rito. Puko sa gilid. Basta lang sa. Dahil ito ganito kami. Sige. Mga bata, oh. Yan guys, malapit na kami sa aming destination. Yeah. Destination. Patay naman yung mga corals dito. Oh, namatay na kasi wala eh. Bumagyo yata eh. Hanggang leeg na, guys. Hanggang leeg. Guys, taga-sisid ng So guys, kapalit na yung karelyebo ni Boss Ronald. Thank you so much, Sir Ronald. So ayan guys, tapos na kaming sumakay sa Balsamo. So magbabayad na kami ng fee. Meron siyang fee dito na parang 250 daw per hour. Pag yung balsa lang sinakyan. Pero kung iikutin yung lahat yan, parang nasa 1-2 yata. Magkano? 250 ma'am. 250? Ay, Pap. Hindi, sa iyo na yung ano. Sige madam, thank you Thank you, po. bye-bye. thank you kuya. Ito naman, dyan pwede kayong bumili ng mga damit. Ayan, or ayan, mga ano yung shorts, kung wala kayong dalang shorts dyan, pang swimming. So, kompleto yan dito. Pwede kayong mag-rent ng cottage. Magkano rent ng cottage, sir? 800? So, depende po sa area. Okay. Ilang oras naman po yun? Hanggang hapon na po yun. Bawal po dito ang camping at saka overnight? Bawal po? Sa ngayon man pwede na po. Pwede na. Okay. So, magkano naman ang overnight, sir? Sim lang. Same din? Magkano po? 50? Siguro sa tao, kung ilan po kayo. Ano? So parang sa cottage na po sila? Yes po. So yung pagbayad nila ng cottage, yun na rin po yung pang-overnight nila? Depende po sa rami ng tao. Kunyari, ano lang kami, 4. Ganun din pa, kapag 4 lang po kayo. Mga halimbawa, kung mag-overnight po kayo, hanggang, hindi kasi kuha yan ma'am, hindi 24 hours. Hindi 24 hours. Kapag pumasok ka ng 6 ka rin ang alis ng umaga. Okay, so 6 ng hapon, 6 ng umaga ang alis. Okay, pero magkano po yun? 800 pa. 800 din. Ganun. Sa ano na po yun? Dito na rin po sa Hindi cottage. po, ma'am. Iba pa po yun. Iba po yun, may tulugan po siya. So 800 na parang 200 per tao. 4 lang po kayo. Pwede naman po yun. Tignan mo na lang, ma'am. May 200. Ano po ba? Wala ko na gusto nila. Ha? Tingnan mo kung anong... Pero kwan lang yun, ma'am. Hindi siya aircon, electric fan lang. Electric fan lang. Parang Okay, so tingnan natin guys kung diyan, nakala ko dito na sa tapat na rin ito. sa tapat din. So ang nandiyan may CR na rin. Mayroon kompleto na, ma'am, sa baba lang. Okay. Sige. At least alam po namin kung sakali. Pwede po dito mag-tent? Pwede naman, ma'am, kapag dito na sa harap po, ma'am.
Sa harap, may nagbabantay naman po. Mayroon po yung may-ari ng... Pero magkano naman po kayo pagka sa tent naman po? Mahalo na po kayo. Parang ganun pa rin. Ganun Kasi pa rin. binabantayan naman kayo ng may-ari. Okay. Sige. So parang kuha ka na lang ng room dyan. Pero Ay, bawal po yung yung alak at saka yung bagbumpay. okay, bawal bawal. Okay. Bawal daw po ang Alak. alak at bonfire. Yan, para ano. Ang ganda po dito. Parang mini Palawan siya. Saka yung mga cottage po namin, 800 lang po yan per 800. table. Okay. Per table nila is 800 pesos. Okay, tapos yun, kung gusto niyong balsa. Thank you po, sir. Ano po pangalan niyo? Russell po, ma'am. Ha? Russell po. Russell. Shoutout kay Sir Russell po. Tapos ano po pala ang pagbigkas po nito? Parawer, Balawan po. Parawer. Opo. Kasi Balawan. Ito pa mga parawer po. Ito Parawer. Barangay po siya. Ah, Bayan barangay yung po. Balawan. Okay. Yun pala ang pag-pronounce doon. Parawer. Parawer. Okay. Parawer. Okay, thank you, sir. Thank you. So, dari guys naman tayo, guys. So, ang ginawa namin, kasi maalat yung tubig, tapos malagkit siya. So, nagbanlaw na kami dito. Parang bagong laba. Hindi kami bagong ligo, kundi bagong laba. Kasi pumunta pa tayo sa Darigayos. Ano yan? Meron ako yan. Ikaw. Kasi dito. So guys, ito mga... So, bibili ako guys kasi wala akong sombrero. Kuya, suot mo. Tingnan natin kung bagay sa'yo. Wait lang. Bayaran ko muna kasi. Okay ba yung blue? Okay yung So 100 pesos lang yun guys. Ang mura naman pala ng ano dito. Pili tayo ito, tag 8,000. Charot, tag 80 lang. Kuya, magkano to? Limuwanam ama. Limuwanam. Sa mamaya lang. 100 po. Ay, 100 pala. Ito palo. Ayun ang saan mo? 160 po. So guys, bumili ako ng shades for 80 pesos. Pero dalawa 150. Guys, 100 to. 100. Kasi naiwan ko yung sombrero ko sa Baguio. Ito ginagamit ko kanina. Yes. Tapos yung sa kanya 100 din. Alright. Okay. Makibaka. Shades naman kami. Nakabili siya guys ng kanyang ano. Wala siyang shopping board ang meron po, shopping board. Yes, yan. Marami na po ang tao. Marami ng tao guys. Wala na kanya. Nay. Sige, tatakaduwa. Heading. Last 60 na. Alright. So, saan tayo pupunta guys? Saan tayo pupunta? Anong barangay tanong mo? Alam mo ko, Parawir. To, Parawir, hindi siya Paraoir. Parwa. French po yan. Parwa. Sabi ko kanina Paraoir eh. Yung pala Parawir. Sorry ah. Let's go! Okay. Darigayos guys. Welcome to... Dito na kami sa Darigayos. So, hindi pa natin. Baka dito. Wow, dagat. Patong yung mga gamit ng hula tayo dati. Ito dun, ito dun. Anong lalakarin natin? Sa kali. Ito, maganda dun, oh. Sa may party dun. Ha? Alalo, pero alam mo ko ako sa'yo, mag-drone ka lang. So guys, ito yung Darigayos Beach. Ayan po. Tara. Kuhanan ko lang ng konting drone. Pero nakita mo yung party doon? Yun yung magandang party. Gusto nyo yung mga bangka. Hindi, baka magsasasakyan papunta ron. Pwede. Check natin yung mapa. Titignan ko muna sa drone kung may dadaanan papasok. Saan? Yung party doon, ang ganda. Kasi parang island na ano. Oo. Ito ang Darigayos Beach. Isa sa mga pinakamagandang dalampasigan sa Luna, La Union. Kilala ito sa maputi hanggang kremang buhangin at malinaw na berdeng tubig. Nakakaiba kumpara sa mga mabatong baybayin
ng karamihan sa Luna. Bukod sa ganda ng tanawin, mahalaga rin ang Darigayos sa kasaysayan. Dito unang itinatag ang sinaunang pamayanan ng Namakpakan na ngayon ay kilala bilang Luna. Ayon sa kasaysayan, ang pangalang Darigayos ay nagmula sa mga salitang Ilocano na dara na nangangahulugang dugo at ayos naman ay nangangahulugang umagos o dumaloy. Sa kasalukuyan, dinarayo ito ng mga turista dahil sa tahimik na kapaligiran, malinis na dagat at magandang tanawin na perpekto para sa paglangoy, camping, at pagkuha ng litrato. Kung nais mong takasan ng mataong beach destinations, ang Darigayos Beach ang perpektong lugar para magpahinga at masilayan ang likas na ganda ng La Union. Peace in a slower place, just you and me, no need to say. We found our sweet escape today. Coffee stops on mountain bends. You smile like the world finally makes sense. A barefoot walks on the untouched sand. Fingers warm, holding my hand. No phones, no clocks, no morning rush. Just crashing waves and a quiet hush. The kind of silence that makes you sing. The kind of love that gives you wings. Let the city keep its busy pace. We've got time and open space. With every ride I fall again. This love, this life, this road we're in. Let's run away to the quiet waves where the ocean heals and the sunlight stays. To secret coves and hills that kiss the blue. On this bike, it's just me and you. From city smoke to nature's grace, we find our peace in a slower place. Just you and me, no need to say. We found our sweet escape today. Through every curve, through every climb, we write our story line by line. No need for much, just open skies and the love that lights your eyes. Let's run away where our hearts can breathe, to windswept shores and forest leaves. Yeah. With every ride we start anew, this journey made for just us two. From neon lights to stars above, we trade the noise for endless love. Forever starts on roads like these, our sweet escape, our masterpiece. So guys, bumili kami ng ice cream kay Kuya. Ay, hindi na. Ay, ito na. Sorry. Yan. Para sa ice cream guys, oh. Tapos biglang dagat. Dagat. Cake na nakabaliktad, ano? Ayun, dami. So guys, nandito na kami sa Baluarte. Kung nakikita niyo yun. So guys, pasukin natin kung anong makikita natin dito. Pasukin natin to. Ito ang kanang Baluarte. Baluarte. Ito po ang Baluarte. So, ay, watchtower. Oh, Baluarte Ito po ang ang watchtower. Baluarte watchtower. Kung gusto niyo magpa-picture, yan meron dito yung mga nag-aalok na photographers, mga bata. Yan, at sasabihin lang nila sa inyo na pangbaon lang nila. Yan, pwede kayo magbigay sa kanila kung magkano yung kaya ninyo. So guys, kain sila dito. Pwede. Ate, magkano sa Hungarian? 50 sa inyo po. 50 sa hotdog. Sa Sa mga stick dito, isang stick. Oo nga eh. Try natin itong Hungarian guys. Masarap. Kain tayo. Ito tayo kumain. So, anuhan lang. So habang kumakain na ako dito,
magpapalitan na ng drone si Vin para makita natin yung ganda ng Baluarte Watchtower. Kain muna kami dito. Ang Baluarte Watchtower, na kilala rin bilang Luna Watchtower, ay matatagpuan sa bayan ng Luna, La Union. Ito ay itinayo noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol bilang bahagi ng depensa ng mga baybaying bayan laban sa mga mananalakay at pirata. Ang salitang Baluarte ay nagmula sa wikang Espanyol na nangangahulugang tanggulan o depensibong istruktura. Ang pangunahing layunin ng tore ay magsilbing bantayan ng mga sundalo upang mamataan ang mga paparating na barko at agad na mabigyang babala ang mga residente sa oras ng panganib. Sa loob ng maraming siglo, naging mahalagang bahagi ito ng seguridad at komunikasyon ng mga komunidad sa baybayin ng La Union. Tinatayang mahigit 400 years old na ang tanda ng Baluarte Watchtower dahil sa paglipas ng panahon, malakas na bagyo at pagguho ng lupa dulot ng alon ng dagat, nasira ang ilang bahagi nito. Gayunpaman, nagsagawa ng mga proyekto sa pagpapanumbalik upang mapanatili ang istruktura bilang mahalagang bahagi ng ating pambansang pamana. Sa kasalukuyan, isa itong tanyag na destinasyon ng mga turista dahil sa kakaibang disenyo nito at sa magandang tanawin ng West Philippine Sea. Maraming bumibisita rito upang masaksihan ang kasaysayan at kumuha ng mga larawan sa tabi ng makasaysayang tore. Ang Baluarte Watchtower ay hindi lamang isang lumang gusali, ito ay simbolo ng katatagan, katapangan at mayamang kasaysayan ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga pamanang tulad nito, na ipapasa natin sa susunod na henerasyon ang mahahalagang aral at alaala ng ating nakaraan. Oh, Caesar, say hi. Ato kasi okay. So, sa pumunta rin kayo ng Baguio? Hindi po. Pumunta kami sa charity. Charity. Ay, sige. Yun, shout out natin ang kanilang chapter na SCP Club. 155. Alright. Yeah, shout out natin sila, sir, ng SCP. Thank you. Thank you po. Thank you. Ingat po kayo. Yes. Bye-bye. Here's events. Get it. Alright guys, so pauwi na nga kami ng Baguio at paalis na kami dito sa aming tinuluyan, which is Ordoño Farm and Resort. At ngayon nga, before kami talaga uuwi ng Baguio, syempre nakapagdagat na tayo lahat-lahat, may kulang. Syempre dapat kakain tayo ng seafood, kaya pupunta tayo sa Galator. Ito pala yung sinuggest nila o yan, nirecommend ng lokal. Ito pala yung recommend ng mga lokal na pwede nating kainan. So guys, kain tayo dito sa Galator Restaurant and Accommodation Seafood Only Buffet. Alright. Dito yung matatagpuan sa Darigayos, Luna, La Union. So may nagsuggest lang sa amin ito. Tingnan natin kung masarap ka. So this one. So let's see the place. Okay. So dahil anong oras na tayo dumating, tapos na ang lunch. Kaya tayo lang yung tao dito. So, check natin kung ano yung nasa loob ng mga food.
Pinalamig na nila. So, eto na yun. Eto na lang yun. So, may crabs. Dahil late na kami, siguro kaya ganito na lang siya. 450. Okay. So, puro seafood lang ito, guys. Ano ito? Chicharong bulaklak, fish fillet, crabs, calamari, or chicken. And then dito, ano to? Kilawing bangus. Ay guys, so may sashimi doon. Anong sashimi yun, sir? Ay, tuna. Uy, sarap yun. And syempre, ang sashimi, guys. Ang dami. Alright, so kuha na tayo niyan. So, kakain na kami. Ito yung tikman natin yung mga pagkain nila. So, in-order na. So guys, first, ano ba tawag doon? First bite. First bite. Ito, unahin. Okay naman. The taste. Okay naman. Alright. It's good. Quality. So guys, ito. So yan. At So dyan po nagtatapos ang aming motovlog. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsama sa aming paglalakbay. Sama-sama nating napuntahan at nasilayan ang ilan sa mga magagandang destinasyon dito sa La Union. Okay guys, so ito yung kinain ko. Ang dami. Alright, ang ganda dun oh. Kakain ka dito, nag-imuki ka pa, darigayos, naibalik pa yung pera mo. Saan ka pa? Winner! Sana po ay nagustuhan ninyo ang aming munting adventure at may natutunan o naidagdag kaming inspirasyon sa inyong susunod na biyahe. Huwag na huwag po kayong magsasawang sumuporta sa amin. Ang inyong mga panonood, pag-like, pag-share at pag-subscribe ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para magpatuloy sa paggawa ng mas marami pang content at pagdiskubre ng mga bagong lugar. Muli, maraming salamat po at laging mag-iingat sa inyong mga biyahe. Kami po pala ang Vinyl Band Adventures na nagpapaalala hanggat may kalsada, mag-ride ka. Hanggang sa susunod nating adventure, ride safe everyone. God bless. Ako lang ang kasama, kumapit ka lang, motor ko ay aandar na. Tara na mahal ko, libutin natin ang mundo. Habang may buhay, piliin mong maging masaya. Tinatawag na tayo ng dagat, sumisilip na ang araw ng pag-asa. Bumubulong ang alon, sumabay sa agos. Dahil minsan lang mabuhay, sulitin mo na ang sarap maglayag. Tara na, kapit lang sa aking baywang tayo'y aalis. Dala ang saya, basta kasama ka. Habang may buhay, piliin